All the promises of God are yes and amen. Alam nyo, ganun lang po ang buhay. Ano po? No? Obedience lang talaga. If you want to reap every promises of God, good life, good health, obedience is very, very important. Di ba naaalala niyo yung sinabi ko sa inyo doon? When you have obedience, parang ano yan banda na nakasunod sa iyo yung pagpapala. Na ano yun? Tumutugtog. Kumbaga saan binobroadcast yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So sa pagpapatuloy natin, last Sunday tinalakay natin yung the Holy Spirit, no, work from the creation to Bethlehem. Alam niyo po, kapag parati natin kino-consider that the Holy Spirit is the canvas of everything na binabasa natin ng salita ng Lord, mag-iiba po ang pananaw natin sa salita ng Lord. Yung bang nakikita mo siya yung nasa likuran ng lahat ng iyong binabasa, lahat ng iyong nais unawain sa salita ng Lord, may kita nyo yung tulong at gabay ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. At isa sa pinaka encouragement na aking sasabihin sa inyo, because the Bible was written, no, in the culture ng mga taong yun. So, ibig sabihin yung mga pananalita, kung kanino ina-address, yung ay alam ng mga taong naroroon. Ang isa sa malaking barriers natin is kapanahunan natin ay hindi nila kapanahunan. Kaya tayo ngayon, pag magbabasa tayo ng Biblia, dahil marami namang resources na alamin natin ano yung kultura nung panahon nila. Upang sa ganun, pag naunawaan natin yung mga bagay na yun, ito na yung maitatawid muna sa ating kapanahunan. Kasi wag nating direktang itatawid siya sa ating kapanahunan without knowing the cultural backgrounds during Jesus' time or ating mga prophets. For example, yung parati si Lord ay inaakusahan na blasphemy, no? So ano yung blasphemy sa Tagalog? Kabuktutan, no? Isang tinatawag na kalapastanganan. Yung claim ng Panginoon, na sabi niya, you will see the Son of Man coming with a great cloud of glory, no? Sa kanila naiintindihan nila yon. Na ang ibig sabihin nun, kineklaim niya na siya ay Diyos. Kinuha sa Book of Ezekiel. Pero pag binasa natin dito, pag-imagine natin, nakaando lang siya sa clouds, coming whatsoever. So, hindi natin alam ang reason bakit ang mga religious leader na ito ay galit na galit. At siya ay inaakusahan ng tinatawag na blasphemy. Why? Because during that time, the title, the Son of Man, they understand it kung ano ang sinasabi niya. That the Son of Man is God Himself. So, pag binasa mo ngayon, proper at tama yung pananaw mo sa salita ng Panginoon. Kaya it is very important. No? Kaya pa nagbabasa kayo ng Biblia, alamin natin yung tinatawag. Mismo sa narrative ng Biblia, makikita mo siya Meron kang bibigyan ka ng hint. Kaya mamaya, don't forget, we have the chef table. Mamaya, pinag-aaralan natin how are we going to interpret the Bible? Kasi may 4 pong kaparaanan to interpret the Bible. So, yung mga bagay na yun makakatulong po sa atin sa pagbabasa po ng Biblia. So, today, ang atin namang titingnan is the so-called the Spirit's work from Bethlehem to Pentecost. Ano po? Sa nakaraan natin pag-aaral na nakita natin na kung saan doon pa lamang sa sinapupunan, no, ni Mary, active na ang Holy Spirit. At yung parati kong challenge din na kung saan sinasabi nila na si Kristo ay tao lamang, tinahanap ko po sa Biblia kung sino yung tatay ni Jesus. No? Na tao. Kasi hindi pwede Kasi hindi pwede yung Diyos. Kasi if you're going to parallel the statement, tao ang hahanapin mo because He is merely human being. Pero wala dun sa Biblia Hindi sinasabi. Ang sinasabi sa Biblia na ang kanyang ama ay ang ating Ama nasa langit or the power of the Holy Spirit will
overshadow Mary. Kaya magkakaroon siya ng anak at ang anak ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Yun pa lang kataas-taasang Diyos Kahit puntahan mo sa sa civil registry, no? Yun ang makikita mo, anak ng kataas-taasang Diyos. Okay. Di, wala po sa civil registry po yun. Okay. So the three just link backward, the three main expression used in the Old Testament for the work of the Holy Spirit in human beings. Number one, He came upon men. No, siya po man, ito yung panahon ni na Moses, di ba? Panahon ng mga Old Testament saints na kung saan dumarating yung Espiritu Santo, no? So He is coming upon men. At sumunod is the so-called He rested on men. Yung mga ina-anoint, nakita niyo pag ina-anoint, nagre-rest doon ang Holy Spirit, kagaya ni Samson. Because Samson is a Nazarene. When we talk about Nazarene, naka-pledge siya doon sa Diyos. No? At sabi doon, walang tinatawag na alak na lalapad sa kanyang labi. At yun nga tinatawag na buhok, no? Pinahaba. Okay, ganun po noon, no? Hindi ko lang alam kung bakit kinakailangan pahabain pa ang buhok noon. Pero that is a part of the so-called in covenant with God during that time of Samson. Okay. So, He rested on men. The Spirit rested upon them. Then, He filled men. Ito isa sa pinakamaganda. Ang sabi nito, He filled men. I have filled of Him with the Spirit of God. So, in the Old Testament, the Holy Spirit is non-residential. Bagamat siya ay dumarating, siya ay pumupuspos, no? Siya ay naroroon, but non-residential during the Old Testament. Kailan naging residential ng Holy Spirit? Nung namatay si Kristo at muling nabuhay. Kasi ang residence of the Holy Spirit ay ibinibigay lamang doon sa sinasabi ni Jesus na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kahit pa anong claims ng any religious sect na kung saan na ang Holy Spirit ay ganoon, so on and so forth, yun lamang po ang sinabi ni Jesus. Unless. Wala nang ibang kaparaanan. So every people, every nation and tribes ay kinakailangang maipanganak muli, no, sa Espiritu at saan? Tubig. Okay. Yung sinabi ko sa inyo doon na tinatanong din, parami din naman tatanong, bakit si Satan hindi ba siya pwedeng mag-repent? Hindi ba siya pwedeng patawarin ng Lord? Diba? Nung binasa ko yung talata na yon doon sa John chapter 3, talking about Nicodemus ng Panginoon, the only, sabihin natin, anong tawag doon, candidates, or the only legitimate candidate sa kapanganakang muli, ang sabi doon, ay born of water. Ibig sabihin ng born of water, this is the flesh and blood. Tayo yon. Kasi nung tayo na-conceived sa sinapupunan ng ating magulang, we are living and surrounded by the so-called water. Kaya sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and is spirit. So therefore, doon pala sa talata na yun, disqualified na ang mga angels kasi they are not born of water. Ang binigyan lamang ng chance ng Panginoon to return back to Him because, alam niyo po ba, na ang tao ay kakaiba because ang tao ay create in the very image of God. So, kinakailangan yung pag-ibig ng Diyos, ibabalik niya yung tao sa ganung state of being kasi doon siya pinorpos. Kaya kahit anong gaganda ng mga angels, kamangha-mangha, actually si John the Beloved, nung nakita niya yung angel, halos magpatira pa siya, siguro how beautiful the angel is. No, yung kanyang majesty, glory. Pero sabi ng angels, huwag mo akong sambahin, pareho lang tayong tinatawag na servant. Pero isang bagay na kaiba sa tao, we were created in the very image of God. And that is the reason why na makita natin even the life of Jesus, no?
ibinigay niya for the restorations ng tao na makapanumbalik sa Diyos. Yun. Kaya sabi nga, the only being that can sing the redemption story, wala namang redemption story kasi ang mga angels. Tayo yun, ang may redemption story. Kaya yung mga angels in reality, I heard and read some Christian article, namamangha talaga yung mga anghel. So papaano nangyari yung mga bagay na yun? They were so amazed to the wisdom of God na paano yung isang makasalanan, naligaw, nahiwalay, ay nakapanumbalik sa Diyos. Okay. Now, let's go. The Spirit worked from Bethlehem to Pentecost. During the period of time covered by the four gospel, okay, the work of the Holy Spirit centered around the person of Jesus Christ. So kung ating, why four gospel? Kasi pagbabasahin niyo po ang four gospel sa mga nag-aaral, no? Eh, apat sila. So iba ang pananaw ni Matthew, no? Isang event but different recording. Si Matthew, si Mark, si Luke, at si John. Iisang event lang yun. Kung ating titingnan yung pinag-aaralan natin, the Pardes, ibig sabihin, the Pishat, the Rames, the Dras, and the Sud. So, ganun po yun, no? Minsan, kasi pag binasa mo ang gospel, bakit dito ganun ang pinuntahan ni Jesus? Dito naman hindi yun, no? So, kanya-kanya silang focus kung ano yung kanilang itatala sa isang event, but they are not contradicting each other. They are all parallel. Yun na nakakaganda sa salita ng Lord. Try to imagine, mga kapatid, if the Holy Spirit is absent sa pagsulat ng Biblia. Tingnan nyo? Magulo kasi different time, different author. And that is the mystery and that is the wonders of God, na iba't ibang panahon yung mga propeta, iba-ibang lugar sila naroroon. Pero kapag pinag-aralan mo ang Biblia, iisang team lamang ang kanilang tinutumbok, the person of Jesus Christ. During the Old Testament, hindi pa siya kilalang Jesus Christ is Yeshua HaMashiach kasi wala pang declared name. Nagkaroon ng declared name in the New Testament. Okay. Kaya ang alam nila is Messiah, the title that the coming Messiah. But the name of the Messiah, hindi pa nila alam. Okay. Now, tingnan natin kung totoo ang mga bagay na ito. The four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ay tumutukoy lamang doon sa iisang tao, the Holy Spirit centered, no, the story around the person of Jesus Christ. Tingnan natin. The God-man was begotten of the Spirit. May kita natin dyan, Luke chapter 1, okay, verse 35. Ano ba sinasabi dyan? The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. No? Kaya minsan, siguro yun ang nakita nila yung word, the power of the highest. Kaya nila sinasabi, the Holy Spirit is only a power. Hindi nila ina-accept as a person. No? Pero in reality, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit will come upon you, Mary, okay? And the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Yun, no? So, doon pa lamang involved na ang Holy Spirit. Doon sa una, from the creation, alam na natin, involved ang Holy Spirit at the Holy Spirit is hovering the surface of the water. Ano ba yung hovering? Ibig sabihin, handa ng limliman, no? To bring forth the entire earth in the entire universe into a functional existence. Okay. So, kita natin yan, that God was begotten of the Holy Spirit. So, period, hindi na natin hahanapin kung sino ang tatay ni Jesus. Ito na yun. Diba?
andito na, no? Luke 1:35. Then in John chapter 1 verses 32 to 33. Ano ang sabi doon? So sa conception, involved ng Holy Spirit. Dito, involved ang Holy Spirit when Jesus was being baptized. And John bore witness saying, I saw the Spirit, the Holy Spirit, descending from heaven like a dove and remained upon him. No? Nung siya ay binautismuhan. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending. Kasi hindi naman talaga sila magkakilala ni Jesus. Magpinsan sila. No? Kaso, ang sabi doon, sa lifetime ni John the Baptist, nasa wilderness siya. Ang kanyang kinakain ay locust and honey. So, wala talaga silang tinatawag na direct knowing each other, pero ito yung ibinigay ng Diyos na revelation kay John na kung kanino bababa yung Espiritu Santo, siya yun. Siya yung Messiah. Siya yung begotten of God. I do not know him, but he who sent me to baptize with water and said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptized with the Holy Spirit. Ayan. So, John the Baptist, no, siya po ay nagbabaptize ng water. But the one who is coming greater, John the Baptist, ay siya po ang nagbabautismo ng Espiritu Santo. Kaya, if you desire to be baptized by the Holy Spirit, you will ask Jesus to baptize you. Siya po yung baptizer. Yung mga minister po, yung mga pastor, sila po ay nagbabaptize sa tubig lang. No? Tubig ang kanyang ginagawa. Ano nga ibig sabihin ng baptism? Kasi ang baptism is, opening the door for another realm. Yun ang ibig sabihin nun kasi para maunawaan natin, nung bago ka bautismuhan, bat-bat ka ng kasalanan. Yung buhay mo na iyong taglay ay ipinaglilingkod sa kasalanan. Okay? Kasi bakit ka magpapabautismo? Kasi naunawaan mo yung mensahe ni Jesus na kinakailangan nating mag-repent at kinakailangan nating isuko ang ating buhay, then ikaw ay inilubog sa tubig at nung paglabas mo doon, may bago kang tinatawag na buhay na tatahakin. Ito na yung buhay mananampalataya. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng baptism. It is just the same doon sa bata na naando sa sinapupunan, living in that amniotic fluid or water. Pag umalis na siya doon, ipinanganak na siya, hindi na niya kailangan yung umbilical cord. Nakakita na ba kayo na malaki na yung umbilical cord niya nakadugtong pa doon sa nanay? Hindi na pwede yun. No? Kaya iniiwan na niya yung kanyang uri ng buhay doon. At nung ipinanganak siya, ito na yung buhay na kanyang tatahakin. Kung inyong mapapansin din in the life of Jesus Christ, nung siya ipinanganak from 1 year old up to 29 years old, normal ang buhay ng Panginoon. Course of life, naroon. Pumupunta sa sinagoga, tulong doon sa kanyang ama. Isang normal life meron siya. No? But in the time, nung dumating na yung panahon na siya ay nagpabautismo na kay Juan Bautista. Kaya sabi na doon, bakit ba si Jesus ay kinakailangan bautismuhan? Kasi ang sabi na wala namang kasalanan si Jesus. In reality kasi, hindi naman ganun ang ibig sabihin ng bautismo. Ang ibig sabihin ng bautismo ay a door opening unto you for another realm of life. Kaya nung si Jesus ay binautismuhan, so tapos na yung kanyang earthly life. No? Yung pagiging anak, pagiging tapos na at nung siya ay binautismuhan ni Juan Bautista at nung siya ay tinatawag na umahon o lumabas doon sa tubig, and that is the reason why the Holy Spirit ay dumating na because yung gagawin at tutup din ni Lord kinakailangan ng tinatawag na supernatural assistance.
Kasi yung buhay na niya, nang pumatak siya ng 30 years old, down to 33, nakatalaga sa tinatawag na ministry. Okay, nakita nyo? Doon naman nung 12 years old siya, hindi niya ministry yon. Nagtatanong lang siya doon sa mga eskribang naroroon. Pero nung pumasok na siya sa 33 years old, iba na ang tinatawag na hamon ng buhay ng Panginoon. Andiyan na ang mga Pariseo, andiyan na ang religious leader. Kasi tutup din na niya at gagawin na niya yung tunay na layunin niya kung bakit siya ipinanganak. No? Siya ay i-crucify. Siya ay isa ng Lamb of God. Kaya sabi ni Juan Bautista, sigaw ni Juan Bautista, nung nakita si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And from that moment on, doon na nag-start ang ministry ng Panginoon. At pagkatapos ng bautismo, ano muna nangyari? Nagkaroon muna ng tinatawag na infilling of the Holy Spirit. 40 days and 40 nights in the wilderness. Tinukso siya. No? Ano yon? Gutom, no? Loneliness. Alam niyo po ba ang pinaka tough areas ng buhay ng isang tao is the so-called yung loneliness. Yung nasa isip mo, wala ka ng kasama. Alone ka na. Yun ang sa pinakamahirap. Lalo na pag meron kang sakit at karamdaman. Actually, kahapon po galing kami ni Pastora doon sa isang home, no? Elderly house, no? Okay. So, home for the ages na kung makikita natin doon na kung saan ang isa sa mga nagpapalala, hindi ba sa mga hospitals talaga, ang nagpapalala kasi yung feeling lonely sila. Yung walang nagmamalasakit, walang kumakalinga. And even sa prison, ganun din ang isa sa nung tinanong ko sila doon, ano ba yung medyo, sabihin nating mahirap na bagay dito, Pastor, sabi niya, yung wala pong dumadalaw sa amin. Malungkot. No? And even Jesus, ano sa palagay ninyo, 40 days is short period? Hirap po yun. At sabi doon, wala kang ininom, wala kang kinain. Siguro pagapang ka na nun, ano? Yung mga bagay na yun. But, ano yun? Crucifying the flesh ang ginawa ng Panginoon. Kaya yung prayer and fasting is very important because hindi yun para sa Diyos. Para sa atin po yun to crucify the will of the flesh so that the will of God will dominate sa buhay po natin. So madali tayong sumunod sa Diyos kasi mahina yung B-lane. Diba? Mahina yung kontrabida. Diba? Kasi kontrabida talaga pag malakas. Nahihirapan yung nahihirapan yung bida. Diba? Kaya yung bida naman, magbubuti na lang yung bida sa atin, sa ating pelikula, binugbog na't lahat-lahat. Ano daw yun? Binasukan na daw yun? Binaril? Minartilyo pa yata daw. Narinig ko lang, minaso. No? Pero buhay pa rin. Diba? So, no much yung bilin. Diba? Sari-sari doon, marami na daw tama sa katawan eh. Narinig ko. Kasi meron tayong dito yung tinatawag na na commentator. Sa kanya namin naririnig lahat yung nangyari. Pero buhay pa rin. Okay. So dito natin may kita in that particular situation na the Holy Spirit is active and involved sa Panginoon from the time of the conception. Then, ito ngayon, pagpasok ng Panginoon sa ministry talaga, kasama ang Espiritu Santo. Okay. Then in John, in Luke chapter 4 verse 1. Luke chapter 4 verse 1. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. After the baptism of Jesus Christ, iba na ang kanyang mundong gagalawan. Ito na yung lalakaran mo bilang isang kordero ng Diyos. Nakita niyo yung transitions? That is the meaning of baptism. Okay. Then, sabi sa Luke chapter 4 verse 1 is that, then Jesus being filled with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Okay. Anong ibig sabihin? Alam niyo po, napakahalaga talaga ng leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Without that,
parati tayong in trouble, sabihin ko sa inyo. Yung ikwento ko lang sa inyo doon sa bangko talaga, gusto mo nang tinatawag, more than an hour ka na, hindi ka pa natatawag. Tapos iisa lang ang teller. 'Di ba? Yung panahon na yun, yung break time, 'di ba? Sa isip-isip ko sabi nagtitimpi ka talaga eh. Pero yung flesh mo sumisigaw na eh, no? Pero buti na lang andun ako naniniwala naman ng Espiritu Santo ay naroroon. Nung tinawag na yung pangalan ko, ito pa nakakainis. Nakakainis kasi okay lang sana halimbawa kasunod mo, deposit, deposit, deposit. Madali lang yun eh. Pero dami pa naman. Nagpalit pa ng libreta. Meron pang kino-confirm na magkasunod pa yun. Tapos meron nag-withdraw, maraming, parang siguro pa-withdraw lang siguro sa kanya yun. Ang dami, hindi pa matapos. No? Samantalang ako, nung pumunta ako doon, wala pa siguro 2 minutes, tapos eh. Wala pang 1 minute, deposit. Pero pagdating ko doon sa nakangiti ako ngayon doon siyempre sa teller. At pagkatapos nung na-process yung aking deposit, sabi ko, thank you. O, di ba? Pero yung temptation mo talaga, palagi ko nararanasan yun, lalo sa pila, no? Sa pilang ganun. Ang masaklap nito, senior citizen pa, nung paglagay ko ganun, ang daming mga ID ng senior citizen. Yun isang mahirap dun, no? Na kala mo priority ka, may mga nauna pala sa iyo. Okay? So dito natin may kita na mismo ang Holy Spirit ay nilid ang Panginoon. Nakita nyo na yung ng Panginoon, meron na siyang tinatawag na maximum obedience na nililid na ng Holy Spirit of God. At the same time, yan din ang naisin ng Lord sa atin pong mga buhay. Na sa pang-araw-araw natin pamumuhay, tayo ay pinangungunahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay. Then in Luke chapter 4 verse 18, so ano po yung una? Okay, ibig sabihin begotten of the Spirit, baptized by the Spirit, okay, led by the Spirit. Then Luke 4:18, ito naman po sinasabi. In Luke chapter 4 verse 18, yan. Ang sabi, the Spirit of the Lord is upon me, no? Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of the sight of the blind, and to set liberty for those who are oppressed. Kung madaling salita, this is the job order. Yan ang job order ng Panginoon. No? Natapos siyang bautismuhan, natapos siya doon sa wilderness. Kung maalala ninyo, that is the time nung si Jesus ay pinatayo para magbasa ng Torah. At yan yung sa Isaiah, yan yung nakita niya, and He proclaimed it before the very ears of the people. Actually, nagalit sa kanya ang mga tao dyan. Pinagre-repent siya. Nasabi niya, ha? Ikaw? Kasi hindi sila maniwala na si Jesus yung Messiah, the son of the carpenter. Parang ganun yan eh. No? Ang tao talaga, mapanghusga. Paano ka magiging Messiah? Anak ka ni ganito. Anak ka ni Mang Jose na naroroon na nagagawa ng mga silya at bangko. Di ba? Parang it's hard. Kasi ang kanilang understanding about the Messiah is coming with great army, no? Because He is a king, pero hindi eh. Dumating siya dito being a humble man, no? The son of the carpenters. So diyan natin makikita na ano yun. Okay, si Jesus is anointed by the Holy Spirit. Inanoint, itinalaga. Saan siya itinalaga? Ito ang pagkakatalaga. Now, doing this thing is not easy because it is a life sacrifice na gagawin ng Panginoon. Marahil siguro kung ang Panginoon na hindi pinangunahan ng Espiritu Santo at mayroon siyang gustong sundin ng kanyang sarili, wala siguro tayong kaligtasan. Kasi naalala niyo yung panalangin niya sa Garden of Gethsemane. Ang sabi niya, Ama ko, kung maaari na lumampas sa akin ang sarong ito, that is the sacrifice. Saro ng kamatayan. Papaano kung kalooban ni Jesus ang ginusto niya?
Pero ang maganda sinabi doon, not my will, but your will be done. Ipinakita sa atin that ibig sabihin, the ultimate goal of life ng bawat isa sa atin, ano man ang ating profesyon, ano man ang ating status, the ultimate goal of our life is to fulfill the will of God sa buhay natin. Hindi naman po yung sinasabi, to fulfill, magpastor ka. Hindi. Wherever you go, if you are a student, you will be the excellent students with purity in your heart. Hindi ka nangungupya sa katabi mo. Hindi ka nanghihinayang na muntik na akong maging valedictorian. Anak, bakit maging muntik na? Sinasabi muntik na. Kasi yung katabi ko po yung valedictorian. Diba? Para nagkamali yung teacher ng pagkakaturo kung sino yung valedictorian. Okay, tama ni 75. Paano mo man yung sobra, di ba? Tama ni 75. Okay, so if you are a government employee or private employee, yung kalooban ng Panginoon, papangyarihin. No? Ano yung kalooban ano sa palagay yung kalooban ng Panginoon? To be conformed into the image of His Son, Jesus Christ, in character, in words, and in actions. I tell you mga kapatid, hindi natin kayang gawin yan. We need the Holy Spirit of God para i-manifest natin ang mga katangian na yan. Because that katangian ay kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin via obedience. Via obedience. Then, ano pa? So, anointed by the Spirit in Matthew chapter 12, verse 27 and 28. Tingnan ninyo kung ano sinasabi dito. Matthew 12, 27 to 28. So, sabi dyan, and if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore, there shall be your judges. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. So, even casting of the demons is the so-called the Holy Spirit ay naroroon in authority of the name of Jesus. Ano po? Kaya mismo si Jesus mismo, sabi niya doon, ang lahat ng ginagawa ko ay hindi ko ginagawa, kundi ang Espiritu Santo ang gumagawa sa akin. Alam niyo po ba mga kapatid, soul winning is not hard. It is not tough. Kung tayo lamang po ay tinatawag na magpapagamit sa Espiritu Santo ng Diyos. Alam nyo, isang iniisip ko, kung basta minumuni-muni ko lang what is going on in my life. No? So, dun nga, an additional opportunity na binigay ng Panginoon. Kung natatandaan ninyo yung last Sunday, kami ay nag-pray. Actually, si Pastor kaya ang manager ko No? Kasi siya yung, kumbaga di ba sa showbiz, pag mayroon kang manager, siya kumukuha ng mga kontrata, di ba? Mga kontrata, nagugulat na lang ako No? Nagpe-pray na ako sa mga departments, saka sa mga ganyan. Bigla na lamang umalis siya. That was Monday. Alis siya. Pagdating ko, nandun ako sa pag-alis siya. Thursday. That was Thursday. Nung bumalik, sabi ko siya, Lab, meron ka na namang ipagpe-pray na department. Sabi ko, saan mo na naman kinuha yan? Sabi ko nun, kinontrata na naman ako. Every Monday. Doon. Ano yun? Ano yan? Buwatsi. Pambihirain. Kasi nung nag-pray kami nung Saturday, doon sa post-Christmas, nila, nagustuhan daw nung pinaka nung sa Buhatsi. Sabi nga nung pinasyalan nila ang dalawa. Pagbalik, ayun, meron akong signing of contract. Sabi ko, ba't kinuha mo ako? Meron ako mismo ng Monday, 11:30 doon sa building and maintenance. Nagpe-pray ako sa kanila doon. Hindi kasi gusto nila yung pray mo, ganun.
Tapos, ito pa yung isa. Nung, doon din nangyari. Nung Sabado, nakausap naman namin si Ma'am Weng Garcia. Sabi niya, gano'n naman ni Ma'am Weng. Sabi niya, Pastor, sabi niya, gano'n, pwede po bang doon nga sa elderly house namin, may pag-pray sila doon para bang, kakanta ganun kasi. Doon na, Pastor. Ay, opo, maganda po yan. Diba? So galing kami kahapon doon. Ano yun, pag tinalaga mo na talaga kay Lord, yung buhay mo, marami pang darating. No? Ano sabi doon sa Biblia? Yung daw asawa, help meet. Diba? Help meet. Kung ikaw yung sinusuot. Ikaw yung pambalad doon sa kanyon. Pero ang gusto ko makita, challenge dito sa ating mga naglilingkod, consistency is very important. Consistency is very important. Kaya I believe kaya dumarating yung ganong opportunity because we are being faithful. Sinabi naman ng Panginoon yun kung napagtapatan mo yung isa, then ibibigay siya ng Panginoon yung mga bagay-bagay. Kaya ang pagba-Bible study will not be hard if we are very consistent sa mga pinagkatiwalaan na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It is something like if you have a business. Let's sabihin natin may business kang tindahan. Yung tindahan mo, bukas-sarado. No? So sa palagay ninyo, madadami ang customer mo doon. Pagpunta nila, bukas, di nakabili. Tapos, kinabukasan naman, pumunta naman sarado naman. Bukas-sarado. Ano mangyayari? Sasabihin na lang ay doon ka na lang pumunta kay kasi yun, hindi natin sigurado kung bukas yun Tama? Ganon din sa business. Consistency is important. Ay, doon tayo pumunta kasi tsak na bukas yun. Diba? At pag sinabi naman na bawat linggo naman, wag tayo pumunta doon kasi sarado na linggo kasi sumasamba yung mga yun. Ganon lang yun. Ganon lang ang buhay, mga kapatid. Leading of the Holy Spirit is very important sa bawat isa sa atin. And even in any form of relationship. Kung ka man na estudyante, whatever. Because tayo ay nilalang ng Panginoon for Him and for Him alone. And that is the reason why ibinibigay niya ang Holy Spirit for us, to be led in that particular way na kung saan yung naisin ni Lord ang makapangyari sa buhay natin. Hindi naman niya papakalaban kung sinong gusto mong makasama sa buhay. Hindi naman, ililid niya tayo kung ano yung nararapat at tama. No? Huwag kayong magagaya doon sa mga nag-pray kasi mawawala na siya sa kalendaryo. Babae. Mawawala na siya sa kalendaryo. Pray na siya sa Panginoon. Lord, sabi ko, marami siguro, matagal na siguro ng panahon nagpe-pray siya. Yung makakapartner niya sa buhay. Lord, sabi niya gano'n. Hanggang siya dumating na desperado na, Lord, kung sino unang pumasok niya sa pinto ng church na yan, siya na yon. Pray siya gano'n. Nag-tongues pa yata yun din no? Oo, tongues. Pagpasok doon sa yun? Medyo may clip chain. No? Bigo, pasok. No? Bigo, ngungo. Pagdating gano'n. Sabi ng, pagtingin niya gano'n, Lord, huwag ka naman magbiro. Pagmira, ang kanyang naisin ko, sinong unang papasok diyan? Di ba yung mauuso ngayon? Pag lumingon ito, akin ka. Di ba yung mga gano'n, no? Pag lumingon ka, akin ka. Gano'n. Pagpasok, may kapansanan. Sabi, Lord, huwag ka naman magbiro, no? So, ibig sabihin, God is involved in every situation. Minsan akala kasi natin, si Lord hindi involved sa ang gusto natin makasama sa buhay, kung sino mangliligaw sa atin, kung sino, involved si Lord sa lahat because He cares. Ayaw yung kanyang mapapariwara sa buhay mo. Okay? So dito, ano yun? In Matthew, nakita natin dyan na Espiritu Santo ng Lord mismo din ang nag-i-empower sa Panginoon to cast out the devils. Okay. Then, Hebrews chapter 9, verse 14, ay ganito ang sinasabi. Ito na, yung very purpose of the Lord. Kaya sabi niya, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit
Okay? Offered himself without spot to God. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Nakita nyo, even the offering of the blood of the Lord Jesus Christ involved ang Holy Spirit ini-offer doon sa Diyos. At yung tinatawag na offering na yon, it satisfies the heart of God. Alam nyo, hindi madali rin yung naging role ng Ama dito sa redemptions na ito. Kaya yung sinabi ni Lord doon sa Cross of Calvary, di ba sabi niya doon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? No? Ibig sabihin, ayaw mang gawin ng ating amang nasa langit, but that is the only way. That very moment kasi, doon naghiwalay ang fellowship ng ama at ng anak. Why? Because that particular moment, ang sabi natin, sin separates. Naghihiwalay. That tinatawag na judgment na ibinigay kay Jesus kasi nasa kanya lahat ang kasalanan ng buong sanlibutan, ipinataw ngayon nung ama the judgment, the death. No? The wages of sin is death, and Christ died. That very moment, naghiwalay sila ngayon. That is the only time when the triune God nakaranas ng paghiwalay ni Jesus doon sa Godhead na yun. Kaya sabi niya, Ama ko, ba't mo ako pinabaya? See? Kaya makikita ninyo, the Holy Spirit ay naroon. But in Romans chapter 8, verse 11, ganito naman ang sinabi. Romans 8:11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, sino daw yung nagbangon kay Jesucristo from the dead? It is the Holy Spirit. Very important ito, mga kapatid, na malaman natin. Sabi diyan, but if the Holy Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Okay, sabihin nga natin, dwells in me. So kung ang Espiritu Santo raw ay nananahan sa atin, sino daw yung Espiritu Santo? The Spirit who raised Jesus from the dead. So ibig sabihin, the Holy Spirit gives forth life to the Lord Jesus Christ because He is the giver of life. So therefore, sabi dito, okay, who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So these mortal bodies, the Holy Spirit is the one giving life to these mortal bodies. So, ibig sabihin mga kapatid, merong kapangyarihan o may magagawa ang Diyos sa buhay natin kasi kasama natin yung Espiritu Santo na nabuhay kay Jesucristo doon sa kamatayan. Lalo na sa kapanahon na natin mga kapatid, in reality, the enemy is attacking our bodies. The enemy is attacking our physical body, our being. Why? So that we cannot fulfill the will of God. Kasama po yan. Kaya naman tayo ay binigyan ng talino ng Lord yung mga bagay na makasasama sa atin, talikuran natin. Kabuuan po yan sa ating mga kinakain. It should be, ang kakainin natin, sabi nga ni Socrates, is the soul, let thy food be thy medicine. Yung makakaganda sa atin. Hindi yung gusto mo. Kasi gusto mo kasi yung nagmamantika, no, nakapag-inihaw mo talaga, the sweet aroma, hindi naman sa Diyos hindi naman sa Diyos pinapupunta doon sa ilong mo. Sarap. Diba? Diba? It depends upon. Kung ang tinatawag na katawan mo, ang constitution ng katawan mo, konti lang nagre-react na, pwede ba wag na? Ano yun? Yung tinatawag na, pang inilagay yung, bumili pa ng tinatawag na, pangpa. Inilaga ngayon.
May bay leaves, may paminta para mawala yung ano daw. Ibababa daw sa sa beer para mawala yung ano. Tapos pinalambot. Naghanda nga yun nung noong deep fryer. Doon nagpuputok-putok pa yung ano. Oh. Tapos naghanda na ng sausawan ng suka ng maraming onion, garlic. No? Tapos naghanda rin ng antibiotics na garlic para daw pag tumaas ang kakain daw yung para bumaba ang. Ay, ang daming mga pinapahirap ang buhay. Diba? Pero, ano sabi dito? Involve ang Holy Spirit to have ay tinatawag na good mortal bodies. No? Diba? Alam niyo, minsan kasi yung mga paunti-unti na yan, kung kaya mo, wag. In moderation, in moderation. E kumain lang ng konti, ayun, sipa na agad. 170 over 100. Diba? Binigyan tayo ng talino ng Panginoon. Diba? Yung mga bagay na nagtitrigger na sa buhay natin, dahil especially pag kayo po ay tumatanda na, kagaya namin, no? Kung yung maalala ninyo, kumain kayo ng tinatawag na peanut noon, wala naman, bata pa tayo, wala tayong nararamdaman na ganyan eh. Why? Because our kidney is functioning well. Ganun siya kalakas. Kaya niyang tinatawag na i-cleanse, kaya niyang itapon yung mga sobrang protein or whatsoever. Pero pag tumatanda ka na, you are eating the same amount, pero nakakaramdam ka na. Kasi ang problema noon, yung kidney mo, hindi na siya nagpa-function kagaya nung bata ka pa. So lahat ng ating tinatawag na organs, meron tinatawag na deterioration, degeneration, sa kanyang tinatawag na function. Kaya minsan, di ba? Ganun lang naman ang kinain ko eh. Bakit ganun na nangyari? Okay. So therefore, we need the Holy Spirit of God kasi siya ay involved sa ating mortal body. He gives life to our mortal body. And Acts chapter 1 verse 2. Okay, ang sabi dyan is, until the day in which He has taken up, yung kinuha ang Panginoon, after He through the Holy Spirit has given commandments to the apostles whom He had chosen. So ano yun? Yung the Holy Spirit, pumunta ang Panginoon, ang Holy Spirit ang nanatili sa mga tao. No? At kung pag-aaralan ninyo ang life of the disciple, naglilid ang Holy Spirit. Kasi siya na ang dito eh. Yung panahon ni Jesus, tapos na. The time nung siya nag-ascend. Now, this is now na tinatawag natin na dispensation of the Holy Spirit until Jesus comes. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit is preparing the bride of Christ. Ipine-prepare tayo para sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay? So therefore, ano yun? It is very crucial, especially sa mga church ngayon, that the ministry of the Holy Spirit is alive and kicking. And the people is, sabihin natin, well-versed, so to say, or merong understanding about the ministry of the Holy Spirit so that we can give ourselves in cooperation sa kanyang ginagawa sa buhay natin. See? Kaya makikita niyo mga kapatid, alam niyo mga pinagagawa ng Panginoon, akala lang natin, tinatawag na para bang mahirap, especially sharing the gospel. Akala lang natin yon. Pero pag nasimulan nyo mag-share, ay sabi ko kayo, baka makikita nyo, ay, anong oras na? Bakit? Because the Holy Spirit is right there giving you the word to be imparted doon sa iyong kausap. No? Si Pastora, pasakayin mo ito ng bus eh. Pagbaba niya sa bus, born again yung katabi niyan eh. Ako naman ay ganun din. In reality, mga kapatid, let the love of God rule and reigns in your heart. Then things will be okay. Magagawa natin ang pinagagawa ng Panginoon. Yung pagmamahal. Alam niyo kung bakit ang mga magulang ay kahit anong hirap ng buhay ay patuloy at patuloy tinataguyod ang pamilya because the underlying foundation is they love their families. Ang magulang na hindi nagmamahal sa anak, ano nangyayari?
riwara ang anak. Because sacrifice ay unknown to them.